Disgrasya ang inabot ng isang dalaw sa Pasay City Cemetery matapos malaglag mula sa mataas na nicho. Sa Manila South Cemetery naman, kabilang sa mahigit 100,000 dumagsa ang ilang bata at senior citizen. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark. Emil, mula 5 a.m. hanggang ngayon ay umabot ng mahigit sa 200,000 ang dumalaw dito sa Manila South Cemetery. At yan huy mas mababa kaysa inasahan. Paglampas ng tanghali, nagsimulang bumuhos ang mga dadalaw sa Manila South Cemetery. Since 12 noon hanggang 1 o'clock, biglang dumami ang volume ng tao from 37,000, umabot siya ng 45,000 plus. Anong oras kaya? Ito po, expect natin pag between 2, 3, 4 p.m. Doon po dumadami ang volume. Dumagsa pasado alas 4 ang mga tao sa sementeryo. Dikit-dikit na ang mga naglalakad papasok. Kasama po mga bata at senior citizen. Pakiingatan po sila pagpasok sa loob dahil sobrang daming tao na po. At maaari po magtungo sa bandang kaliwa para i-rehistro po ang mga bata para mabigyan ng mga name tag. Mahigit 2,000 ang mga batang naiparehistro sa entrance at kasamang nakipagsiksikan sa sementeryo. Mabilis namang nakakapasok ang mga tao, maliban kung may kumpiskahang nagaganap sa gate. Mahigpit pong pinagbabawal sa loob ng sementeryo ang alak, sigarilyo, lighter, matutulis na bagay na maaaring ipasok pagdating po sa loob. Maraming salamat po. Nakisama nga ang panahon pero tanghali pa lang kanina ang dami ng na-high blood na may edad. Sa BP na assessment natin, marami nagpa-BP, nasa 170 plus. Yun nga, karamihan nagsushoot up yung BP dahil sa tindi ng init. Sa Pasay City Cemetery naman, taliwas sa inaasahan, hindi raw ganun karami ang dumating. Nabigla kami kasi ngayon lang kami pumunta ng November 1 na maluwag. Kumbaga hindi kami nahirapan. Normal naman, tahimik pa as of now. Walang ibang aberya maliban sa isang teenager na nahulog mula sa second level ng nicho. Andun siya sa taas, nag-aami siya pintura, tapos sabi ko, alika, bumaba ka dyan, kakain muna tayo. Nandito na ako, nung narinig ko may kumalabog, malakas. Nilapatan naman na ng lunas ang bata sa medical station ng Red Cross. Inaasahan ng pamunuan ng Manila South Cemetery na dadagsa pa rin yung mga dadalaw bukas. Ito raw yung mga marahil iniwasan talaga yung auno. Sa puntong ito, nakikita nyo ang mga kababayan natin nag-uuwian na dahil kanina pa silang inabisuhan na istriktong ipapatupad ang pagsasara ng sementeryo at 7 p.m. Emil? Maraming salamat, Mark Salazar.